nakikita natin ito sa dynasty. Ito yung dinastiya. Bakit? Sila na lang ba ang magaling? Sila na lang ba ang marunong? Sila na lang ba ang may kakayahang mamuno? Tingnan mo, sa ating pong Senado, magkapatid, magnanay, ewan ko, laging ganon. Yung isang, ngayon 2025, masisilip natin, sino ba yung mga ganon? Magkakapatid pa rin, magkakamag-anak. Si nanay, si tatay, si tiyo. Pati na rin si Lola, sir. Kahapon po ay tinalakay namin yan ni Partner Ed yan sa yung ating programa na hindi lang talaga itong bansa nating Pilipinas dapat ay hindi lang tayo nagre-rely sa isang pamilya o sa isang apelyido lamang na porkit may pera ito na ang ating bubutuhan. Sabi nga ng COMELEC, kahit mahirap ka, basta't may kakayahan ka na mamuno sa ating bansa o sa posisyon na hinahangad mo, pwede yan. Dapat walang nadi-disqualify. Oo. Diba? Kailangan nga, sir, siguro ay panahon na para i-scrutinize natin ang bawat kandidato. Piliin na natin. Husgahan na natin sa ating mga sarili. Itong mga kandidato, ito ba ay karapat-dapat o hindi karapat-dapat? Kasi marami ang gustong kumandidato na may karapatan pero hindi na iluluklok. Dahil sa, una, walang pera. Hindi nila pwedeng pantayan. Pero mahirap sabihin walang pera eh. Tingnan mo yung budget ng House of Representatives. Sa 2025 budget, doon sa National Expenditure Program nila, nasa mahigit 16 na bilyon ang kanilang pinipose na budget base sa NEP. Pero lumabas po sa GAA yung General Appropriations Act, lumabas na doble yung 16 billion na yan. Na doble, naging 33.670. So, ibig sabihin, nadagdagan ng mahigit 17 bilyong piso ang budget ng House of Representatives. Tapos sasabihin natin walang pera. Ay lavish ang ang klase ng pamumuhay, di ba? So, kung gusto natin makatipid, ipakita natin, ipakita natin na talagang tayo mismo nag-iisip na makatipid tayo. Tingnan mo yung Pantawid Pamilyang Pilipino, yung budget para sa mga PPP, porpis natin. Yung sagaan nila, nasa 64 billion ang alokasyon. Pero yung sa NEP, yung sa National Expenditure Program nila, ay nasa 114 billion mahigit. So ibig sabihin, natapyasan sila ng nasa 50 billion. Ay samantalang, ikaw, halimbawa, umaasa ka na sa susunod na listahan ng mga benepisyaryo ng 4Ps ay makakasama ka na. Baka hindi ka na makakasama ngayon pagkat tinapyasan. Tinapyasan ng nasa 50 billion. Tapos yung mga kongresista natin na mga nakaluklok nagdagdag sila ng nasa nasa 17 billion ang idinagdag. Tapos yung para sa mga hikaos nating mga kababayan na umaasa po dito sa 4Ps na baka next time masali tayo sa lista o kaya makadagdag man lang tayo. Hindi na po yung pag-asa ninyo. Yung inyo pong pangarap na masali kayo, baka hindi na po mangyari pagkat tinapyasan po ng nasa 50 billion pesos ang pondo para sa 4Ps. Paano naman yan mangyayari ngayon kung tinapyasan? Pagdating dito sa kongreso natin, sila yung mas busog, di ba? Sir, makasabat ako ng kwento, sir, ang katwiran nila kung bakit tinapyasan, marami na sir ang nag-graduate. So marami na nag-graduate doon sa beneficiary ng 4Ps. Tama. Oo, kasi yun daw parang nakahinga na sila ng maluwag-luwag. Oo. Pero marami naman yung gusto mag-enroll na bago. Yan ang gusto natin. Kasi dapat kung may inalis, may i-replace. Napakarami pa, sir, ang wala pa at naghihintay na makatikim man lang ng
ng Abay, ayuda. Ano naman itong narinig ko, sir, na sinasabi ng mga opisyalis ng narinig ko kanina 5 piece. Aba, 5 piece na, hindi na 4 piece. Nadagdagan ng isang piece. 5 piece. 5 na. Oo, 5 piece daw. Bakit naging 5 piece? Abay, yung 4 piece ng ayuda, abay, may dagdag na mukha. 5 piece. Pantawid Pamilyang Pilipino program yung 4, yung 4 piece. Mas malaki pa, sir, yung naidagdag doon sa nakuha. Kaya tuwan-tuwa sila doon sa 5 piece. Ang problema nga tinapyasan ng pondo. Nasa 50 billion. Napakalaki po nun, ha? Malaki. Napakalaki po ng natapyas. 50 billion. Yung sa NEP, na nakalagay sa NEP, National Expenditure Program nila, is 114 billion, may get. Wow. Pero yung na-approvean po, base po sa approve, yung gaan natin for 2025, nasa 64 lamang na mahigit. So, meaning, nasa 50 po yung natapyas. Nasa 50 bilyong piso natapyas. Samantalang yung mga kongresista natin na hindi naman kailangan sigurong dagdagan. Bakit nadagdagan ng nasa 17 billion pesos ang kanilang budget? Laki, ha? Yun ang nakakapagtaka. Bakit? Kailangan din ba ng ayuda ng mga kongresista natin? Ibang klase. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live